Medyo hindi ko po nagustuhan ang balita na ito dahil huling-huli po sa kamera, huli po sa akto. Ang isa pong congressman, inanunood lang po ng isabong hawak ng cellphone niya, na videohan po siya, hindi niya alam. Video talaga. Sino kaya yan? Ano ho? Dapat imbestigahan yan ng kamera at mapatawan po yan ng parusa dahil hindi po magandang halim. Isipin ninyo, ibinuto ng taong bayan yan. Sinasahuran ka ng taong bayan tapos ano, nag-iisabong ka lang? Abay, anong klase yan? Hindi maganda yan. Tapos ito pa, dagdag pa pong balita, mga kaistorya. Yung banta po ni PBBM tungkol dun sa mga salarin sa likod po ng missing sabongeros, abay, hindi ko akalain, inaksyonan agad ni PBBM, di ba kahapon lamang? Ay ngayon, inaksyonan na po agad ng gobyerno. Ang bilis talaga ng galaw ng administrasyon, mga kaistorya. At palagay ko, ay meron po dyan tayong malalaman na ikakagulat natin dahil nakikita ninyo, marami ng mga nagre-react. Ano ha? Bakit? Ha? At bakit pinupunteriya nila yung investigasyon sa missing sabongeros? Anong meron at bakit sila nagre-react? Ha? 'Di ba? Isang malaking tanong kasi diyan, hanggang ngayon, mga kaistorya, bakit noon sa nakaraang administrasyon hinayaan lang nilang lumipas yung issue hanggang sa hindi na napansin ng taong bayan. Hindi po nila na-resolve yun at hindi napatawan po ng katarungan yung mga biktima. Kawawa po yung mga kamag-anak, nakabitin sa ere, hindi alam kung nasaan na yung mga kamag-anak nila. Di po ba? Tapos ito pa, yung sa budget insertion sa Senado nitong si Senate President Cheese Escudero, biruin ninyo, abay kukubra daw po ng 3 bilyong piso umano si Senator Bongo mula doon. Naku, abay, parang hindi yata maganda ito Ayusin ninyo dyan sa Senado kasi ay galing naman po sa bulsa ng taong bayan yung pera na yan. Di po ba? Mag-share na po ako sa inyo ng reference natin May picture tapos may video. Naku, nakuha po ng mainstream. Naku, huli ka congressman. Naku, yari ka. Daily Tribune. Ayan Naku, nakabarong ka pa Kitang-kita Hindi mo ba maaantayan? Napag-uwi mo na lang ng bahay? Hindi mo ba mahihintayan kahit doon man lang sa opisina mo dyan sa kamera para naman hindi parang bastos? Ano sa palagay nyo? Pumusta kaya ito si congressman sa isabong? Kasi para sa akin, kung hindi po yan mga kaistorya pumusta, ay hindi naman ho yan manunood. Walang interes yan manood. Diba? Ano sa palagay nyo? Ako palagay ko pumusta Ay kung ako lang nagmumura kagaya ng ibang mga vloggers na pangkantong bunga, baka napamura na din ako. Isip, grabe naman yung congressman. Grabe naman yan, nakakahiya ka naman po. Nakakahiya ka naman po. Sino kaya ito? Dapat ito po ay mapangalanan, mga kaistorya. Dapat tayo po ay nananawagan kay House Speaker Martin Romualdez na imbestigahan po ninyo ito. Ito pong congressman na ito at patawan po ninyo ito ng parusa. Di ba may ethics committee naman? Ay hindi ba? Naku naman, oo. Di ba ang ay interest si congressman? Naka-entry. Nalimutan ko tuloy sasabihin ko. Ikaw talaga, kaistorya ko. Pasaway ka. Yun, naalala ko. Puspusan ng gobyerno natin sa pagsawata sa mga sugal. Actually, inimbestigahan pa nga sa kamera Yung pugo na lang. Pagkatapos may masusumpungan sa kanila dyan na isang congressman na nag-iisabong. Naku, oo naman Nasa gobyerno mismo, hindi po may code of conduct po. May code of conduct. Uulitin natin yan. Ang mga government officials, kasama po dyan ang mga elected officials. Di ba? Nakakahiya ka, congressman. Grabe ka naman. Sa SONA mismo yan.
Ayan, no, naku, hindi pa nakontento ng one hand, ano? Talagang dinalawang kamay na. Siguro sa isip ay ganito, ano? Ba, ayos to, ah. Ha? Pag tika, ayun, sapul na. Dinalawa na. Ibang klase. At may video pa yan, ha? Ayan, no? Nako! Ako? Grabe. Hindi pa nakontento na nakakwan. Binertical pa yun. Grabe naman tong congressman na to. Nakakahiya ka. Pakishare po at pakilike. Malaman ng ating mga kababayan ang kabulastugan ng isang elected official. Hindi dapat konsintihin yan ganyan. Hindi dapat palampasin yan. Dapat malaman po yan ng taong bayan. Sipin niyo, pinapasahod natin yan eh. Oh, di ba? Tapos nanonood ka lang ng isabong. Malamang, hindi ka naman manonood ng isabong kung hindi ka dyan tumataya. Hello. Di ba? So, na 2025, yan yung sinabi ni PBBM eh. No one is above the law in missing sabongeros case, says Marcos. Di ba? Akala siguro nung mga salarin. Siguro, kampante na sila kasi ilang taon nang nakaraan. Nakala nila, lusot na sila. Ay, ang problema, may nakaalala nung kaso. Nahalukay uli. Inimbestigahan uli. Yan po, mga kaistorya, ang pinangako ni PBBM sa SONA. Na walang sinuman na mas mataas pa sa batas. Malalapatan niya ng katarungan, mga kaistorya. Eto, ang balita, palakihin ko nga yung caption, GMA News. Inihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla 4 hours ago ngayong Martes na may bagong testigo sa kaso ng nawawalang mga sabungero. Naku, lalong titibay ang testimonya, na magpapalakas umano sa kredibilidad na si Jolie Dondon Patidungan alias Totoy. Kita ninyo. Kaya nga sabi ko, ang bilis po ng aksyon ni PBBM. Kumilos talaga agad si PBBM, mga kaistorya. Tingnan ninyo. Kahapon lang sinabi, ngayon, may resulta. May resulta. OJ Remulla sinabing may bagong testigo sa kaso ng nawawalang mga sabungero. Napakahalaga nito. It bolster the credibility of Totoy, sabi ni Remulla sa isang ambush interview. Hindi lang ito testimonial evidence, may real evidence na involved dito at literal sandamakmak po na mga pulis na sinasabing sangkot umano ang kinasuhan na. Nako, bilis ng aksyon na, mga kaistorya. May ebidensya, tapos may testigo pa. Meron dito, totoong ebidensya na bukod sa kwento. Kita. Kaya paano nila sasabihin, gawa-gawa lang, binayaran yung testigo, ganito, ganyan, kung may ebidensya. Later on, malamang, makikita rin natin yan, yung ebidensya na yan, mga kaistorya. Kasabay nito, nakipagpulong din si Remulla kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa Department of Justice Main Building para talakayin ang pagkakadawit ng ilang pulis sa kaso ng nawawalang mga sabungero. Ayon kay Remulla, pumayag si Torre sa kanyang kahilingan na alisin sa pwesto ang isang opisyal sa paghawak sa kaso. Nakiusap ako kay General Torre na i-relieve yung isang service commander at nangyari naman. Kaya ngayon, malinaw na naman ang aming landas patungo sa paglutas ng problemang ito. Linaw ng kalihim na hindi sangkot sa kaso ng missing sabungeros ang opisyal pero mayroon umano itong ikinilos na naging dahilan para mawala ang tiwala niya. Ano yun? Ginapang ba? Sa palagay niyo, mga kaistorya. Ikwento ko sa inyo yung karanasan ko. May mga kabulastugan din talaga dyan sa kapulisan. Yung anak ko noon, 3 years old, lalaki, panganay ko. May nakaaway, lalaki din. Kaidaran niya lang din. Wala kami noon. So nagbatuhan sila. Di tinamaan yung anak niya, dumugo yung noo. Ang ginawa nung tatay, dinatakot yung anak ko, pumasok sa loob ng bahay namin, sa kwarto. Sinugod pa nung tatay sa loob ng kwarto ng bahay namin. Sinapak niya yung anak ko, 3 years old.
ay yung nun, biyanan nun, may kaibigan na pulis. Ay, dinimanda ko, nasa PNP station na kami. Nandun na, kasama ko yung testigo, kasama ko ang barangay, may kasama yung pulis pa naman na tinawag ng barangay para ihatid kami sa PNP. Ay, kaibigan pa nung biyanan, nung nanapak sa anak ko. Ay, sinapak, nanginginig yung anak ko 3 years old ba naman, natural na sindak sa kanya. Pagdating namin doon, ang investigador ay babaeng pulis. Nandun na yung dinimanda ko yung salary nandoon, kasama yung pulis. Tapos, ano pa pala, pagdating namin doon, ang sabi nung investigador na babae, sunduin mo yung testigo. Umalis naman ako. Sinundo ko yung testigo. Pagbalik ko, wala na yung suspect. Pinatakas nila. Nagpaalam lang daw na bibili ng merienda, bakit nila pinayagan? Natural, tatakas yun. Ngayon, hinabol ko, pati yung pulis, dinimanda ko. Nakarating kami sa division office. Dinimanda ko dun, yung pulis. Ganun lang. Kaya may mga badge talaga dyan sa PNP. Oo, naranasan ko po yan. Kung mahina ang loob mo at hindi mo alam ang proseso, maagrabyado ka. Ngayon, hindi sumipot yun, tumakas yung suspect, no? Ang nangyari, nag-direct filing kami sa Hall of Justice. Pakaraan ng ilang taon, kung mo 3 beses binabaan ng subpena, hindi siya sumipot, wanted siya ngayon. Ang trabaho po niya ay driver. Hindi siya ngayon makarenew ng lisensya niya. Patay ang hanap buhay niya. Kita ninyo? Kita ninyo? Kaya yung away bata, wag samahan ng magulang. Pag ikaw ay magulang na sumama ka sa away bata, para ka na ding isip bata. Totoong karanasan ko yan, mga kaistorya. Kaya ako nasasabi. Okay, tuloy po natin dito. Pasensya na, may sipon po ako. Alam niyo, napakahalaga ng ganitong tiwala sa prosesong ito. Tiwala ang pinakamahalagang dito, magkaroon. Kasi kapag wala kang tiwala, paano magsasalita ang mga tao? Hindi buong tiwala. Yun lang ang aking siniguro, paliwanag ng kalihim. Ayon kay Remulla, nakipag-usap siya kay NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Rafael Calinisan kung magkumpara ng mga detalye para sa direksyon ng so on and so forth para hindi kayo mainip, no? Ngayon ito. Kaugnay lang din, Hindi ko na ito babasahin na. Meron pa kasi. Ayan po, mga kaistorya. Ilang pulis yan? Kinasuhan. Justin. Mainstream yan, nakakita ng sapat na batayan ang NAPOLCOM upang sampahan ng kasong administratibo ang 12 aktibong pulis kasunod ng reklamong inihain ni Dondon Patidungan kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. 12. Dami, no? Dami, mga kaistorya. Eto pa. Yung balita, 18 pala. Bilis ng aksyon. May binanggit na 12, pero bakit doon? Pero basahin natin para maintindihan natin. 18 members of the Philippine National Police, not just 12, were implicated in a complaint affidavit of a whistleblower, Jolie Dondon Patidungan, in connection with the abduction of cockfighting enthusiasts or sabungeros. The NAPOLCOM Vice Chairperson pa, paano hindi bibilis ang resulta, mismo ang kumilos. Ang umaksyon talaga yung Justice Secretary, si marahil mga kaistorya sa direktiba ni PBBM, malamang, no? NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Calinisan, ito mismo yung kinausap ni Secretary Remulla, made the clarification in an interview on ANC's Head Start on Tuesday morning. Kanina yun, umaga, mga kaistorya. 12 ang pulis kinasuhan. Naku, dami, no? Mga kaistorya, no? Ito naman, punta muna tayo dito sa zona, bago tayo punta doon sa usaping Senado, kinatuwa raw po ng opisyal o ng mga opisyal ng Komisyon sa Wikang Pilipino ang paggamit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng Wikang Pilipino sa kanyang state. Napansin niyo ba rin yun? Ako yun ang unang napansin ko Tagalog na Tagalog, maraming makaka-relate dito ng mga kababayan natin. Hanggang yung mga nandoon sa paanan ng bundok, hanggang yung mga nandoon sa kabukiran, makaka-relate.
Natuwa ako doon, mga ka-istorya. May tama lang naman. Ano po? Tama lang naman at congratulations po sa atin pong minamahal na Presidente Bongbong Marcos. Punta tayo dito kay Senator Bongo. Pilipinas Today. Alam niyo bang inarayan ni Senate President Jesus Escudero yung balita po sa budget insertion na yan, itinanggi niyo? Maniniwala ba kayo? Ha? Basahin ko muna itong illustration po, ha? Ni politiko. Galing ito kay politiko na ginamit naman ni Pilipinas Today. Tingnan ninyo. Senator Bongo kukubra ng 3 bilyong piso mula sa 7.2 billion pesos na insertions ni Cheese, while Escudero was responsible for majority of the insertions. Kabulastog ka na. He also included several items that were labeled as being on behalf of Senator Bongo, totaling over 3 billion pesos sa ulat ng politiko. Napansin nyo yung sinabi ni PBBM sa national budget? Palagay ko, may masasagasaan dyan sa Senado. Oo, may warning doon si PBBM. At ang sarap abangan nun. Nga ka-istorya. Oo. At may napanood pa nga ako, isang reels, video clip, na mukhang hindi nilapitan, hindi pinansin ni PBBM yung mga senadores. Kaya ba may nagre-react na mga senador? Hindi nabanggit yung sa pagban sa online gambling. May naamoy tayo. May naamoy tayo. Ang sabi ni PBBM, suma total mula dyan sa flood control projects hanggang dyan po sa national budget, isang salita lang yung malinaw, transparency. At yan naman talaga ang hinahanap natin. Di ba mga ka-istorya? O balik tayo dito basahin natin yung caption. Nako, isa ang Davao, baluarte ni Senator Bongo, sa 10 lugar na nangunguna sa listahan ng di umano'y 142.7 na bilyong halaga peso ng budget insertions ni Senator Francis Cheese Escudero, kung saan may nakalaan na 7.2 billion pesos para sa naturang probinsya batay sa ulat ng politiko. Ang laki po ng inilaan palang pondo sa Davao mula doon sa budget insertion ni Senate President Cheese Escudero. Umano, 7.2 billion pesos. Ganon? Totoo kaya ito? Ayon sa ulat ng politiko, habang si Escudero umano ang responsable sa majority ng mga insertion, ay isinama niya rin ang ilang mga items na may nakalagay na on behalf of Senator Bongo na may kabuuang 3 billion pesos. Wow, sana all. Magsenador na rin kaya tayo. Diba? Huge business. Pwede kang yumaman pala dyan ng ganun kadali. Kung totoo ito Items under this category include the construction of barangay health stations as well as super health centers for a total of 633 million pesos. Ilan bang health center yan? Ilan? At pagkalaki-laki naman, 633 million pesos. Mababasa sa ulat nitong Lunes, Hulyo 21. I-divide mo po yan mga ka-istorya sa 100 na health stations. May binabanggit pang super health centers, 63 million pesos each. Ang laki naman budget nun. Ang isang health center, mga ka-istorya, mula dun sa lote hanggang sa
buildings. Kung probinsya naman yan eh. Single-story building. Naku, ang laki na po nung 30 million pesos. Napakalaki na nun. Ay, bakit ko nasasabi? May knowledge po ako sa construction. Sabi ko nga sa inyo, bago po ako nagseryoso sa political blogging, ako po ay nangungontrata ng construction works dati. Small time lang naman. Pero, kahit small time, sapat ang knowledge natin para lahat ng pasikot-sikot sa construction ay malaman natin. Oo, mula dyan sa pintura, sa bakal, sa semento, kabisado natin yan. Yung mga terminologies at mga presyo niyan, kabisado natin yan. Pati yung paaraw sa mga tao, mula sa mga skilled hanggang sa mga helpers, kabisado po natin yan. Oo, may sapat na ideya po tayo tungkol dyan. Ang laki, ang laki. Yun ang masasabi ko doon. Masyadong malaki yung budget na yun, kung totoo yun, ha? Oo. Sa pamamagitan ng budgetary influence ni Escudero, ay nakapagsingit siya umano ng 142.7 billion insertion sa 2025 national budget na nakalaan para sa proyektong pang-infrastruktura at flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa. Mukhang ang tatamaan ng dito, Senado dun sa banta ni PBBM. Nako, mga kaistorya. Grabe. Isipin ninyo, 633 million pesos. Nakalaan daw po yan, mga kaistorya. Barangay health lamang, ha, at saka super health centers. Yun pa lang ang pinag-uusapan dyan. The rest, hindi natin alam, mula doon sa 3 bilyong piso na yun, hindi natin alam kung saan nila inilaan yun. Diba? Mga kaistorya, ang laki naman, sobrang laki. Ito pa, basahin pa natin. Bukod sa Davao, makakatanggap ng 12.08 billion pesos mula sa naturang insertions ang Bulacan na balwarte ni Senator Joel Villanueva, yung pinakamadaldal sa Senado na laging nakahawak sa mikropono, lalo na pagka may camera ng mainstream. Diba? Mga kaistorya, mabibiyayaan din umano ang Sorsogon, ang probinsya ni Escudero, ng 9.1 billion pesos. Lalaki namang pera nito. Galing po sa natin yan, na sa bulsa natin. Ito na, yung iyak ni Escudero. Demolition job lang daw yun. Sinisiraan lang daw siya. Escudero denies 150 billion pesos budget insertions. Really? 29 ang na to. Senate President Francis G. Escudero on Tuesday dismissed allegations that he made multi-billion peso insertions in the 2025 national budget, calling the reports a mere demolition job traced to the House of Representatives. Nako, House of Representatives na naman ang binintangan niya. Bakit? Tingnan natin nga. Kung may logic, yung dahilan ng pagbibintang niya na demolition job. Sige, basahin natin sa ibaba. Tapos i-analyze natin. Mga kaistorya, itutok nyo po yung inyong pakinig sa mga terminologies habang nagbabasa ako, ha? Para madali nating ma-analyze kung may punto talaga si Senator Chis Escudero tungkol dyan, mga kaistorya. I've already been informed that it will be used against me as part of a demolition job related to the upcoming Senate President election, he said in Filipino. When asked where this alleged demolition job originated, he said information he received pointed to the House of Representatives. Yan yung gusto kong puntuhan at yan yung gusto kong pansinin ninyo. Diyan natin malalaman kung may punto ba talaga yung sinasabi niyang demolition job against him done by no other than but the House of Representatives according to him. Demolition job dahil sa Senate President election, kaya bang maimpluwensyahan nyo ng House of Representatives? I don't think so.
Kasi kung sakali, ipalagay natin, gaano man siya siraan ng alinmang institusyon, gaano man karami ang miyembro ng institusyon na yun, paano nun maiimpluwensyahan ang Senado kung sino ang ibuboto ng bawat senador bilang Senate President? Sila ang masusunod doon sa Senado eh. That's why, mga kaistorya, hindi ko magawang maniwala sa sinasabi niya na demolition job yun dahil gustong sirain siya dahil nga, mga kaistorya, di ba? Na na siya po ay nangangampanya sa mga kapwa niya senador para iboto siya as Senate President again. Di ba? Natandaan niyo, itinanggi niya dati na wala sa isip niya, hindi niya pinagpupukusan ng pansin niya yung Senate presidency seat. Diba? Later on, tingnan ninyo, anong nangyari? Diba? Diba mga istorya? Walang logic yung sinasabi niya. Ang labo. Walang magagawa ang Senado. Kahit pa siguro drugin na lang sobrang-sobra ang imahe niya sa kahit na pinaka-masamang paninira, walang magagawa yun. Kung sino ang gustong iboto ng bawat senador bilang Senate President. Labo, di ba? Labo. Malayo sa Okay, ito pa. Impeachment court. Teka, palakahin ko ito. Tingnan nyo. Ito naman talaga ang layunin nila. Ako naniniwala. Ito naman talaga ang layunin nila. Naalala nyo yung isang legal maximum, kasabihan, no? Sa legal na proseso. Justice denied is justice delayed. So, anong nangyari? No. Justice delayed is justice denied. So, anong nangyari? Natupad na naman. Sabi ni Senate President, impeachment court di na kailangang mag-convene after Supreme Court decision. Alam niyo, nagbabackfire na naman sa kanya ang sinasabi niya. Mamaya, sasabihin ko, basahin ko muna to. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Ginamit niya yung desisyon ng Korte Suprema na sinabing illegal yung impeachment trial kay BP Sara. Bakit ko nasabi na nagbabackfire na naman sa kanya ang sinasabi niya? Ito isang alibay ito para sa akin itong sinabi niya ito. Naalala nyo, nagpa-press briefing pa siya. Ilang beses ba niyang kinote yung mga nakaraang impeachment trials? Diba? Ilang beses niya kinote yun? O sige, kinote niya yung impeachment trial sa mga nakaraan. Ilan ba yun? Balikan natin yung kay former Chief Justice Renato Corona. Di ba nag-TRO ang Korte Suprema nun, pero itinuloy ng Senado? Di ba? Kaya nga sabi ko, nagbabackfire sa kanya yung sinasabi niya eh. Kaya hindi natin masisisi ang publiko kung siya ay mapuna, mapintasan at mabatikos. Sila rin ang may kasalanan eh. Itong isang, hindi yan. Itong isang reels na ito. Lagyan ko ng audio. I-play natin. Ito po ay kay Christian Isguera galing na sa kanyang Facebook page. Play natin. Konti lang ang sinasabi. Dahil napakalinaw eh. Yung maraming sinasabi na nagpapaligoy-ligoy, iyon ang motibo, iligaw tayo pare-pareho. Hindi naman maluloko Christian ang tao dyan eh. Maliwanag naman yan eh. Kaya lang talagang pinupuwersa lang talaga eh. Wala naman makikinig dun eh. Dahil nga conspiracy to eh. Dito isa pa yun eh. Ano raw? Ang lutong nun, conspiracy daw. Saan? Sa Senado. Na makikita mo na ito ay conspiracy. Dahil itong mas nakakaintindi sa kanila. Sinong tinutukoy doon na mas nakakaintindi? Si Senator Coco na ngayon, itapos na nga yung termino niya. Ayaw pakinggan eh. Ayaw pakinggan. Bakit? Pinagtutulungan ng hindi nakakaintindi. Yung nakakaintindi. Yun ang nangyari dito sa Senado eh.
Eh si Coco, May nalalaman pa silang remand. Diba? Nakaka-istorya. Diba? Ito pa, itong kay Secretary Larry Gadon, kung bakit hindi makatwiran umano yung desisyon ng Korte Suprema. with Sarah. Ako nga, dinisbag ako for a much lesser offense. Samantalang si Sarah, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabagta, ng pagpatay, ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sarah. Ako nga, dinisbag ako for a much lesser offense. Samantalang si Sarah, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabagta, ng pagpatay, ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Diba? May punto o wala? Si Secretary Larry Gadon, dinisbar siya dahil sa pagmumura. Si VP Sara ilang beses na nga naman nagmura, nagbanta pa sa buhay ng presidente, ng first lady, ng speaker of the house. Diba? No further elaboration needed sa sinabing yan ni Secretary Larry Gadon, diba? Di ba mga ka-istorya? Ito pa. Ito gusto ko itong bigyan ng pansin sa inyo. Iniiyakan ito ng mga DDS eh. Marcos says 83 billion pesos drug bust haul so far close to entire Duterte terms total. Yung mga nahuli na kumpiska, nakasuhan na papanagot sa droga. Matatapatan na halos yung accomplishment ni PBBM. 3 taon pa lang yan, ikumpara mo sa 6 na taon ng Duterte administration. Sabi ng mga DDS, mga kaistorya, isa lang ika ang ibig sabihin yan. Talamak na naman ika ang droga. No, baliktad ang argumento nila. Isa lang ang ibig sabihin yan, hindi na solusyonan ni Duterte ang problema sa droga ng Pilipinas. Balikan natin yung nakaraan na sinabi mismo ng dating presidente. Humingi siya ng tawad. Sabi niya, pasensya na kayo. Sa lahat ika ng kapangyarihan na meron ang presidente, ngayon ko na-realize, hindi ko pala ika kaya. Ginawa ko na ika ang lahat ng makakaya ko. Pero hindi ko kayang tapusin ang problema sa droga ng Pilipinas. Sinabi niya yan, nakatelevise pa yun noon. Paano yun i-argumento? Paano i-dispute ng mga DDS? Inabutan ni PBBM, hindi na solusyonan nila. Diba? Mga kaistorya. Kumbaga, napalamig niya lang. Kumbaga, mga kaistorya, naputol niya lang sa gitna ng puno, pero yung ugat, hindi niya nabunot. Sumibol uli. Alam niyo, ang isang puno, ganito yan. Kung ako may alam ako, probinsyano ako sa pagtatanim, mga kaistorya. Ang isang punong kahoy, pag pinutol mo po yan, mga kaistorya, dati isang puno lang Pag sumibol uli yan, marami yung nag-i-spout yan. Di ba? Marami yung sumisibol. Yung isang punong, kumbaga, yung isang problema na pinutol mo sa gitna ng puno at hindi mo binunot ang ugat, pag tumubo yun, mas marami na yun. Yun ang nangyari sa problema sa droga ng Pilipinas. Kasi hindi nila binunot yung ugat, yung puno lang ang pinutol nila. Gets nyo? Mga kaistorya. Di ba? Basahin natin to. Ito, sinabi ito ni PBBM. Marcos says 83 billion pesos drug bust haul so far close to entire Duterte terms total. Totoo naman yun, mga kaistorya. Sa mga isinagawang pagsakute sa mga bodega at laboratorio at tangkang pagpasok, halos 83 bilyong pesong halaga ng droga ang nakumpiska. Kamakailan lamang may mga malalaking kargamento na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong ang nasabat natin sa Zambales, so on and so forth. Mismong yung dating presidente nga, aminado na-overdose siya sa fentanyl at gumagamit ika siya ng 5 dahon Di ba? Totoo naman yung sinabi niya yun And later on, binawi nila yung sinabi ni presidente. Biro lang daw yun. Yung sa 5 daliri. Di ba? Pero yung sa fentanyl, aminado siya. Na-overdose siya doon. Dahil sinubrahan niya yung paggamit. Sige, sabihin man natin yan ay reseta ng doktor. Pero inabuso mo. Mali pa rin. And take note. Highly addictive po. Oo, highly addictive po.
ang fentanyl. And take note, ito pa, baka hindi alam ng mga karamihan dyan. Ang pinakamalaking supplier po sa buong mundo ng illegal fentanyl, China. Binubugbog nila dyan ang America's illegal fentanyl. Malaking problema yan ng Amerika. Opo, totoo yan, kahit i-research nyo ngayon, real time. Yan po ang maihahatid ko sa inyo ngayon, mga ka-history. Maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat ng mga sulit ka-istorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta, sa lagi ninyong pag-aabang, panunood, pakikinig, pagla-like at pag-share sa ating pong mga contents. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa ating pong Panginoon. So, sa susunod po ulit na content natin. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayan ito ang bansang Pilipinas.